So dahil nakabalik na nga tayo mga kuragon, dito nga sila ng rapo-rapo. Kaya naman umpisa natin ang paggawa unang araw. Unang araw pa lang ang paggawa natin dito, ito sinisitap ko yung welding. Tapos ito nga sinusukatan ko na naman para nga mailibay naman natin kung ilang bang 1 by 1 ang may lalagay. Dito nga sa ginagawa natin na relay. Kaso nangyari nung mag-uumpisa na ako mag-welding, ayun, bigla na naman nag-burn out. Nagtanong rin ako yung simula nung umuwi ako kung hanggang ngayon ganito pa rin lagi nag-burn out. Hindi naman doon nag-burn out simula nung umuwi tayo. Ngayon pa lang nga nag-burn out. Napag-isip ko tuloy na para tayo may balat sa puwita. Kaya naman napag-isipan ko dahil wala na mga power ng kuryente. Itatiles ko muna itong hagdan na gamit 130 by 60 para naman hindi masayang yung araw natin. Dahil bago nga tayo umuwi, nagbabili na tayo ng mga materialis na gagamitin natin tiles dito nga sa hagdan, sa balkonahe, sa tiris at iba pa. Kaya naman bago natin tiles, inumpisan ko muna yung pag-layout. So dahil 60 by 30 yung gagamitin natin, kaya naman dito nga ako sa landing kumuha ng layout. Dahil simula kasi sa pinakasentro ng landing, hinati ko nga yung sukat, tsaka nga natin ginit na itong 60 by 30. Para na sa ganun, yung zero niya parehas, maging papunta nga dito sa baba at papunta rin sa taas. At ginawa ko nga dito ako nag-umpisa mag-tile sa baba, dito nga sa landing, para nga may iba naman. So dahil dito nga tayo nag-umpisa sa landing, alam ko na rin yung sasabihin nyo. Hindi ko pala inumpisa na mag-tile sa taas, pababa dahil yung pagkagawa kasi itong hagdan mga kuragon, wala siya sa standard o sa tamang pagkasukat na hagdan, dahil hindi nga puro parehas yung step niya pati yung taas. Kaya naman syempre uragon tayo, kayang-kaya natin yan. Walang mahirap pagdating kay uragon. Wow. So bali ito palang unang natag ko ng tiles. Ito na pala yung kinuha kong reference, height ng step, at ito nga linya ng tansi, para na sa ganun puro parehas yung bikat, kunting hilot-hilot para magkapuro parehas yung pinakatas ng step. So bali nung layout ko nga ito, may pumapatak na taas ng step na 16, 19 at 18. So kaya naman yung pisan ko dito sa baba, para na sa ganun kayang-kaya natin hilot-hilotin, para nga mahabol natin at may maintain natin yung sukat na 19. Oops, take note ha, hindi akong gumawa ng hagdan. Bali nangyari kasi ito dahil makipot kasi yung area na pinaglagyan ng hagdan, yung pinakalapad pala ng hagdan 90 cm, yung lapad din ng step pumapalo lang nga siya ng 22 dahil nga sa area na masikip nga pinaglagyan ng hagdan. Kaya naman ito ginagawa natin ng paraan para naman sa ganun magandang tingnan at maliwala sa pakan kapag pakit sa taas at kapag bumababa. Pero bago ang lahat, namulit tayo mga shoutout sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Dito nga sa mga nagmamahal at nagsusuporta nga ng aking mga video. Kaya naman shoutout kay Chris Albino, 17 years old, at kay Frandy Manao from Oriental Mindoro, maging kay Renil R. Busita, at sa mga followers natin dyan, mga silent viewers na lagi nga nagsusubaybay ng mga video ko. At syempre di mawawala yung baser. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makikilala. Kaya naman subali bago pala tayo dito nag-tiles, nilinis ko muna pala bilas ako at winalisan. Para sa ganun mawala yung mga likabok para may iwasan nga natin yung pagkasani na magiging kapak. Dahil minsan kasi kapag hindi maayos yung pagkalinis at hindi nga natanggal yung mga likabok, doon nagkakasani ng pagiging kapak ng mga simento kapag dinikit na sa flooring. Kaya naman bali pangatlong step na pala ito, pang-apat na. Bukod nga doon sa landing na kinabit na natin na ginawa natin ng guide. Dito masusik mo pala sa nilibil, sinusukat para na sa ganun puro pares yung stick at magandang kalalabasan. Dahil syempre hindi tayo yung tipong bara-bara lang gumawa at bara-bara lang kumabit ng tiles. Ako kasi yung tipong trabador na kahit maging araw may upakyawan, gusto ko lang sa maayos at nasa quality kapag natapos natin yung ginagawa natin. Para naman sa ganun yung mga magkapagawa sa atin, matuwa naman at hindi maghihinayang sa pinambayad. Para naman kapag mayroon pang ipapagawa, tayo pa rin kukunin dahil nga sa pinapakita natin yung best natin. At pwede pa tayo may rekomenda sa kaibigan, mga kamag-anak o sa mga kakilala na gusto rin nila magpagawa ng bahay. Kaya naman ito nga sa kasalukuyan ngayon, andito nga tayo sa harap-harap gumagawa dahil nga sa mayroon silang tiwala sa atin. Hindi lang sa masunod pagpapalitada, pag-wielding at pag-tiles, pagsisiling at iba pa, mga gawain nga sa construction. Kaya naman sa mga nagtatanong kung saan ako makakontak, sa gusto rin magpagawa sa atin ng bahay, PM na lang po kayo, antimano mag-reply ako. So may mga ilan nagtatanong sa atin kung mayroon tayo ditong kasama o katulungan dito sa paggawa. Bali nga mayroon tayong mga kasamaan dito na may mga kanya-kanya rin ginagawa tulad na lang ng pagpintura at iba pa. Pero nga dito sa ginagawa ko pag-tiles at pag-wielding, mag-isa lang nga tayong gumagawa. Wala nga tayong helper dahil bisik-bisik lang nga sa atin. Kaya naman ito lang nga nagsisiro na nga tayo dito sa gilid. Tapos kinontinue ko na rin nga pag-tiles dito sa landing para nga mabuo na itong may tiles. Bali hindi pa natin yung may tiles yung mga siding dahil maglalagay pa nga tayo ng tile trim. O yung pinakakanto kasi niya maglalagay tayo ng tile trim at sa ngayon nga hinihintay pa namin dumating dahil hindi kasi nasabay dito sa pag-deliver ng tiles galing nga Legazpi. Kaya naman galing rapo-rapo pupunta pa ng Legazpi para nga kunin na yung tile trim na nakalimot ang dalhin nung pagpunta dito. Kaya naman tamang sukat, tamang pamamaraan, tamang diskarte ang kailangan para magawa natin maayos at masiya naman ng may-ari. So paano hanggang sa muli mga koragon.